Ikaw ba naniniwala kang walang karapatang mangarap ng matayog ang isang taong nakadapa sa lupa? 'Di ba maraming nagsasabi na hindi pwedeng pangarapin ng isang isda na ibigin at abutin ang isang agila. Paano nga ba mag-work kung ang isang nilalang na malayong malayo sa estado ng buhay ng kanyang minamahal, magkakaroon ng sakatuparan sa kanyang pag-ibig na pinakaasam-asam. Grabe ang kwento natin ngayong araw na to, inspiring, ang dami-dami nating pwedeng matutunan, kaya ready ka na ba? Nako, I hope you are ready dahil sisimulan na natin ang ating kwento, pero bago ang lahat, patuloy nating ipagdasal ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatid, mga kapamilya, kapuso o kung ano pa man yan mga kaibigan na nasalanta ng bagyong Tino. Lalong-lalo na yung Cebu kasi kalilindol pa lang, 'di ba? Tapos eto na naman. So pagdasal natin po silang lahat. At eto na, simulan na natin ang ating programa na paborito naman talaga ninyong binabalik-balikan at dahil dyan salamat, ang Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na huwag mong pangarapin ang isang bagay lalong-lalo na kung wala ka namang kakayanan para ito ay abutin. Dahil kung patuloy ka raw na mangangarap nito, ikaw lang din daw ang masasaktan at ikaw lang din ang mamumroblema sa huli. Dear Mama Mia, hindi ko alam kung bakit parang may magic sa tunog ng tabo at ng sabon. Siguro dahil yun ang background music ng buhay ko sa araw-araw. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Evelyn o Ev for short. Mama Mia, tubong Batangas po ako at nasa mid-20s ako nang sisimulan ko ang pagkukwento ng buhay ko. Gaya ng karamihan sa inyong mga tagapakinig at tagapagkwento, ay lumuwas din po ako ng Maynila kasi gusto kong magtrabaho at makaipon para man lang makapagpatayo kami ng maliit na tindahan sa harap ng aming tahanan. Pero ayun na nga, Mama Mia, imbis na tindahan, ay kusina po ang pinasok ko. Kung hindi niyo po mamasamain, lalong-lalo na sa mga nakatira sa probinsya, ewan ko kung sa aming henerasyon lamang, pero meron po kaming iniisip noon na kapag ikaw ay nasa Maynila, marami ka talagang pwedeng magawa. Mga bagay na pwedeng mag-ahon sa iyo sa kahirapan at mga bagay na magiging daan para mabigyang sa katuparan ang mga pinapangarap mo. Mama Mia, katulong po ako dito sa bahay ng amo ko na itago natin sa apelyedong Del Rosario. Hindi po yun ang totoo nilang apelyedo ha. Ginamit ko lang talaga yan dahil simulat sa pool, nagagandahan na ako sa apelyedo na yan. Malaki ang bahay nila kung ikukumpara sa kinagisnan ko pong tahanan. 3 palapag ito, Mama Mia. At hindi lang yung basta-basta palapag na makikita mo sa mga kapitbahay mo na keeeksi ng kisame. Dito, ang lapad-lapad. Puro marble ang sahig. Tapos, may chandelier pa. Hindi lamang sa may sala o receiving area nila, kundi may pa-chandelier din ang kanilang banyo. Oo, Mama Mia. Maniwala kayo't sa hindi,
may chandelier po ang banyo nila. Kung hindi lang sana bawal, pati picture ng bahay nila ipapadala ko dito sa liham ko. Kung saan ako natutulog, tatanungin ninyo? Well, sa maliit na kwarto sa likod ng kusina, katabi ng stockroom nila. Pero okay lang naman, Mama Mia, kahit maliit lang ito na kwarto dahil kung tutuusin, mas malaki pa rin ito sa espasyo ko sa bahay namin. At may sarili po akong electric fan, kaya ayos lang. Well, sa probinsya namin, hindi ka naman talaga mangangailangan ng electric fan dahil sadya naman talagang mahangin doon. Pero iba sa Maynila. Alas 7 pa lang ng umaga maalinsangan na. Kaya kailangan mo talaga ng electric fan. Ang araw-araw ko pong naririnig na linya mula sa mga amo ko ay, Evelyn, pakidalan nga ako dito ng kape. Evelyn, nasa na yung tuwalyang pinapakuha ko sa'yo? Evelyn, bakit malamig na tong sinigang ha? Parang teleserye, pero ako yung ekstrang katulong. Hindi naman po ako nag-iisa na katulong sa bahay na yon, Mama Mia. Dahil kung tutuusin, hindi ko naman talaga yun kakayanin. 3 po kami. Kaya lang ako ang pinakabata sa lahat, kaya't ako ang laging nauutusan, lalo na kung kailangang maglakad, umakyat at bumaba ng hagdan at kung ano-ano pa. Pero kahit gano'n ang trabaho ko, kahit mahirap kung tutuusin dahil hindi ako sanay na gumalaw sa napakalaking espasyo, masaya naman ako, Mama Mia. Mabait naman po ang amo kong itago natin sa pangalang Madam Celeste kapag nasa mood siya. Si Sir Mario naman na asawa niya ay laging wala. Laging nasa opisina, nasa negosyo at trabaho, o baka may iba ng ino-opisina. Hindi ko sure, pero yan ang usap-usapan sa 2 pang mga katulong sa bahay na yon. Pati na rin sa ibang mga kasambahay, sa ibang mga malalaking bahay sa subdivision na yon. At ako naman, Mama Mia, nakikinig lang sa mga kwento-kwento nila. Nakikinig lang sa chismisan at hindi ko naman masyadong pinakikialaman. Ang importante sa akin, basta't may masarap na pagkain, masaya na ako. Hanggang isang araw, Mama Mia, may nag-doorbell po sa malaking gate. Wala po noon ang gwardiya dahil umihi muna saglit. Sabi niya ako munang magbantay bago pa siya makabalik. Pagbukas ko ay muntik ko nang mabitawan ang munting basurahan na dala-dala ko. Isang malaki, matangkad, maputing lalaki na may dalang maleta ang bumungad sa aking harapan. At meron siyang ngiti na parang nakakaloko. Yung parang hindi pa nga siya nagsasalita, naha-high blood ka na agad. Good afternoon, sabi niya. Dito po ba ang bahay ni Mrs. Celeste del Rosario? Opo sir. Sino po sila? Ngumisi siya, Mama Mia, na parang nakakaloko. Ako? Anak niya. Kung hindi ko lang talaga siya amo, baka nahampas ko na sa kanya ang hawak kong basurahan. Anak pala siya ni Madam Celeste. Bakit niya tinatanong kung dito ba ang bahay nila? Walang yatong lalaking to ang sabi ko sa isipan ko. Pero Mama Mia, hindi ko na lang po yun ginawa. Unang-una baka masisante pa ako at mawala ng trabaho. Pangalawa, ewan ko, Mama Mia. Pero parang ngayon lang ata ako nakakita ng ganun kagwapong lalaki sa tanang buhay ko sa personal.
Meron naman akong nakikitang mga gwapong lalaki pero yung mga artista sa telebisyon. Unang beses ko pong makakita ng mala-adan ang itsurang lalaki. Parang nanigas bigla ang mga paa ko. So, siya pala si Sir Enzo, yung anak ng mag-asawa na nasa Amerika at dun daw ito nag-aaral. Ganun po sila kayaman, Mama Mia. Yung tipong pang teleserye lamang ang yaman. Naalala ko tuloy ang sabi ni Ate Nora. Yung kapwa ko kasambahay sa bahay na yon. Alam mo, Evelyn, naku, poging-pogi yun si Sir Enzo. Pero ingat ka ha. May mga sabi-sabi kasi matinik daw yun sa babae. Maganda ka pa naman. Tapos alam mo ba, yung mga ganyang katulad nila, mayaman yan. Hindi yan para pumatol ng tuluyan sa mga tulad natin. Pero lalaki pa rin yan. Kapag nagpakita ka ng motibo, baka kagatin ka. Pero sa huli, hindi ka rin naman paninindigan. Mama Mia, nung una ay akala ko sumusobra lang ang mga sinasabi ni Ate Nora sa akin kung gaano kagwapo si Sir Enzo. Meron naman akong nakikitang mga larawan sa bahay, pero iba pa rin talaga ang dating niya kapag sa personal mo na siya nakita at nakilala. Ewan ko, pero sa araw na yon, nung makaharap ko mismo si Sir Enzo, ay parang gusto kong umasa na pwedeng mangyari ang mga kwento ng katulad ni Cinderella, na pwede ring magdagpo ang langit at lupa nang walang humuhusga at pwede silang maging masaya. Nang gabing yun ay nag-request si Madam Celeste na magluto daw ako ng sinigang na baboy. Ang sabi pa ni Madam, yun daw ang paboritong Filipino food ni Sir Enzo. Ako ang pinagluto niya dahil sabi ni Madam, mas masarap daw akong magluto kumpara sa dalawa pa nilang kasambahay. Habang inaayos ko na yung mesa ay biglang lumabas si Sir Enzo galing sa kwarto niya. Naka-t-shirt lamang siya, may hawak na cellphone at amoy imported na pabango. Yung pabango na malayo pa lang siya sa'yo amoy na amoy mo na. At para kang hinihele sa sobrang banayad nito sa ilong. Ganon ang bango ng mga mayayaman. Wow! Sabi niya nung makalapit na. Ang bango nito ah. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na mas mabango ka po, sir. Pero pinigilan ko ang sarili ko, Mama Mia. Opo sir. Sinigang po. Request ni Madam Celeste. Masarap ba to? Depende po kung gaano kayo kagutom. Ngumiti siya, Mama Mia, na para bang bumenta sa kanya ang biro ko na yon. At dun ko unang naramdaman yung kakaibang kuryente sa loob ng dibdib ko. Hindi ito basta-basta paghanga o basta-basta pagkakaroon ko lang ng crush sa isang lalaki. Naranasan ko na rin namang kiligin dati sa mga crush ko sa school, pati na rin sa mga gusto kong mga artista sa telebisyon. Pero Mama Mia, ibang klase po ang kilig na naramdaman ko kay Sir Enzo. Yung klase ng kilig na nababasa mo lang sa mga aklat, nakikita mo lang sa telebisyon. Hindi ko akalain na hindi pala kathang isip ang damdamin na yon, kundi totoo, lalo na kapag nakita mo na ang taong magpaparamdam sa iyo nito. Hindi ako makatingin ng diretsyo kay Sir Enzo. Kaya ang tinitigan ko na lamang ay yung sabaw ng niluto kong sinigang.
Nasa na pala sina Mommy? Sabi niya. Sir, umalis po eh. Ang sabi mauna na raw kayong kumain. Okay, sige. Pagkainan mo na ako. At habang kumakain siya, Mama Mia, ay bigla siyang nagsalita kung kailan tatalikod na sana ako. Masarap palang magluto ang bagong kasambahay namin. Sabi niya. Napahinto ako sa aking paglalakad. Salamat po. O baka pwede mo rin akong lutuan ng sinigang sa umaga bukas. Parang gusto kong gawing breakfast to eh. Natawa ko. Sir? Pag sinigang sa umaga baka magtampo yung tiyan nyo. Makakumulo yan. Mahilig pa naman yan sa maaasim. Tumawa siya. Di magtampo siya. Ang tagal-tagal ko kayang hindi nakatikim ng ganitong klaseng sinigang. Bakit po? Wala po ba talagang sinigang sa Amerika? Meron naman. May mga Filipino restaurant naman doon pero hindi ganito kasarap eh. Parang kulang ata ang rekado doon. Mama Mia, alam ko po kahit hindi ko nakikita ang pagmumukha ko na namula ako sa pagkakataon na yon. Ramdam ko kasi na parang yung aking dugo ay umakyat lahat sa aking mukha. Naku po, yung tiyan ko noon, Mama Mia. Pakiramdam ko parang ang dami-daming paru-paro na sabay-sabay nagliparan. Sa mga sumunod na araw ay naging paborito ni Sir Enzo na tambayan ang kusina. Kahit naman sa dami ng magagandang area dun sa bahay nila, gustong-gusto niyang pumupunta lagi sa kusina. Hindi lang daw dahil sa ulam, kundi dahil daw sa ambience. Hindi ko alam kung anong kakaibang ambience ang meron sa kusina. Kung ako nga, mas gusto kong tumambay dun sa garden o di kaya ay dun sa terrace sa taas. Pero siya, gustong-gusto niyang tumambay sa kusina. Feeling ko, Mama Mia, ako yung ambience na tinutukoy ni Sir Enzo. Ewan ko kung masyado lang talaga akong feeling o sadya nga talagang gusto ko siya, kaya naiisip ko na baka ako ang dahilan kung bakit lagi siyang tumatambay sa may kusina. Madalas siyang nakaupo sa breakfast counter habang nagluluto ako. Evelyn, hindi ka ba napapagod dito? Sabi niya sa akin minsan. Po? Napapagod po saan? Dito sa ginagawa mo. Halos wala kang pahinga sa pagluluto eh. Tapos kapag hindi ka naman nagluluto tumutulong ka pa kina Nora. Sanay naman na po ako, sir. Dati nga po sabay-sabay kong nilalabhan yung bedsheet at kortina dun sa dati kong amo. Tapos ayaw pa po nung pumayag na ilagay sa washing machine yung bedsheet at kortina dahil baka magkahimulmul daw. Halos mawala-wala talaga ang braso ko nun. Buti na lang talaga dito ako napadpad sa inyo. May automatic washing machine na. Tapos hindi naman ako yung naglalaba. Grabe ka naman. Tiniis mo yung ganong klaseng trabaho? Bakit hindi ka nag-apply ng mas madali-daling trabaho? Bakit nagtsatsaga ka sa pagiging kasambahay napakahirap nito? Sir, kahit anong trabaho naman mahirap talaga. Sa akin kahit ano okay lang basta marangal. Kapag marangal ang trabaho mo, sir, dapat mo itong ipagmalaki kahit gaano man kaliit ang sahod mo dito. Natahimik siya sandali, Mama Mia. Ako naman noon ay hinahalo-halo ko pa ang niluto kong kaldereta. Tapos sabi niya, alam mo, ang ganda mo palang magsalita. Ang galing mo, halatang matalino ka. Ay
naku sir, hindi po totoo yan. Pag nagsasalita nga po ako sa dati yung mga kapitbahay namin, sinasabi nila na para raw akong nagsisermon. Hindi ka nagsisermon. Totoo lang yung sinasabi mo. Simple lang yung mga salita mo. Siguro dahil kulang ang vocabulary mo pero totoo ang sinasabi mo. Hindi ko alam, Mama Mia, kung dapat ba akong mainsulto sa sinasabi niyang kulang ang vocabulary ko. Pero hindi ko po napigilan yung kilig na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay inatake ako bigla ng sabay ng sobrang kilig at ng pagkapahiya. Alam mo, halatang halata ka, Evelyn. Sabi ni Ate Nora habang naglalabas siya at tinutulungan ko naman siya. Ate, ano pong halata? Halata saan? Kay Sir Enzo. Tignan mo nga yung ngiti mo, parang may pabonus kang natanggap pa. Ay nako ate, wag mo nga akong pinagtitripan dyan. Kasambahay lang ako ate. Gaya ng sabi mo, walang karapatan ng mga katulad natin na umasa sa mga katulad nila. Ano ngayon? Daydream lang naman, 'di ba? Hindi naman bawal mangarap kahit malabo yung magkaroon ng katuparan. Totoo, Mama Mia. Hindi bawal mangarap. Pero alam ko at naiintindihan ko na sa mga katulad namin, bawal ang umasa. Kasi sa mga ganitong kwento, hindi naman talaga totoong nananalo ang katulong Sa mga ganitong kwento, sa pelikula lang naman, nagkakaroon ng happy ending. Pero minsan, Mama Mia, hindi rin po ako naniniwala sa tinatawag nilang cliche. Kasi sino ba ang nagsasabing bawal na magmahal ang pusong mahirap sa pusong mayaman? Isang hapon habang nagluluto ako ng adobo ay bigla na namang pumasok si Sir Enzo sa kusina. Wala siyang suot-suot na t-shirt noon. Towel lang sa leeg at halos mapatawag ako sa lahat ng santong kilala ko. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, alam kong pulang-pulang pagmumukha ko. At ayokong makita yun ni Sir Enzo kaya para bang gusto ko na lang ilubog yung mukha ko sa loob ng malaking kaldero. Evelyn, sabi niya, saan ba nakalagay yung mga stocks natin dito sa shampoo? Opo sir, wala na po palang shampoo dun sa banyo ninyo. Andito po sabi ko. Okay, sige, pahingi nga. Nakalimutan ko ring sabihin sa'yo kahapon Sir, baka malaglag kayo dyan sa hagdan Ako na pong umakyat dyan. Basa pa po kasi ang buhok nyo Hindi, sanay akong umakyat. Sabi niya. Tapos Mama Mia, nadulas siya. Ayun, may natabig tuloy siyang baso at nahulog ito. Buti na lang at nakahawak siya doon sa may portable na hagdan. Buti at hindi siyang lumagapak sa may tiles at yung baso lamang. Hinawakan ko yung braso niya, tapos nagtama yung aming mga mata. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay nangyari sa akin yung mga nangyayari sa pelikula. Yung para bang nag-slow motion ang mundo sa harapan ko. Wala akong naririnig kundi yung tulo ng gripo na hindi ko pala naisara ng maayos. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, nakita ko sa mga mata ni Sir Enzo na para bang hindi katulong ang turing niya sa akin. Salamat, sabi niya habang hawak-hawak ko pa rin siya. Wala po yun, sir. Pero next time po, kapag basa yung mga paa ninyo, huwag kayong umakyat sa mga ganitong uri ng hagdan dahil madulas po. Tumawa siya.
Ayos lang na madulas ako. Kaya mo pala akong saluhin eh. Ako naman ay halos hindi talaga mapigilan ng sariling mapangiti kahit hiyang-hiya na ako. Mabigat po kayo sir eh. Tumawa siya at nakitawan na rin ako. Pero sa totoo lang Mama Mia, wala naman po akong pake kahit gaano pa kabigat si Sir Enzo. Ang totoo ay gusto ko siyang yakapin sa pagkakataon na yun. Isang gabi, nabigla ako dahil pinatawag ako ni Madam Celeste sa opisina niya. Bakit? Gusto ba ni Madam ng kape? Tanong ko kay Ate Nora dahil siya naman ang napag-utusan para tawagin ako. Wala naman siyang sinabi. Ang sabi niya, papuntahin ka lang daw dun sa opisina niya sa baba. Mama Mia, kabang-kaba talaga ako. First time akong pinatawag ni Madam nang wala siyang kung anumang iuutos sa akin o ipapadala. Pagpasok ko, pagkasara ko pa lamang sa pinto sa likuran ko, ay nagsalita na si Madam. Evelyn, si Enzo, wag mong masyadong palalapitin sa kusina. Po? Hindi ka naman siguro tanga, Evelyn, 'di ba? Alam mo naman ang mga lalaki. Mabilis maawa. Ayoko lang magkaroon ng problema dito sa bahay ko. Siguro alam mo kung anong ibig kong sabihin. Tumango ako, Mama Mia. Tama naman siya eh. Hindi naman ako tanga. Kaya naiintindihan ko talaga kung ano ang sinasabi niya. Pero sa loob-loob ko, parang tinutusok ng karayom ang puso ko. Bakit ganon? Kapag mahirap ka, bawal kang mapansin ng mga katulad nila. Bakit parang kasalanan lang magmahal? Lalo na kung hindi mo kaistado ang isang tao. Alam ko namang kasalanang magmahal, Mama Mia. Sa mga taong pagmamay-ari na ng iba. Pero sa pagkakaalam ko, wala namang sabit si Sir Enzo. Kinagabihan, dahil hindi ako makatulog, Mama Mia, ay tinulungan ko na lamang si Ate Nora na maglaba para maukupa ang utak ko. Pero habang naglalaba ako, ay hindi ko po mapigilang isipin yung mga sinabi sa akin ni Madam Celeste. At hindi ko rin po napigilan na napaiyak na pala ako ng tahimik. At napansin na pala ito ni Ate Nora. Evelyn, okay ka lang? Tanong niya. Pilit akong gumingiti kahit nanginginig ang baba ko. Oo, Ate Nora. Basta, sa susunod, pwede bang batukan mo ako para hindi na ako magpapakatanga sa kilig? Mama Mia, alam kong naiintindihan ni Ate Nora yung sinasabi ko dahil tinapik-tapik lang niya yung likod ko. Iniisip ko noon na pati siguro si Sir Enzo ay kinausap na ng mama niya at pinagbawalan na itong lumapit sa akin. Pero alam niyo ba kung anong nakakatawa, Mama Mia? Kasi kinabukasan nakita ko ulit si Sir Enzo. At ayun, ngumiti lang siya, parang nanumbalik na lahat ng tinatago kong emosyon. Ngumiti lang siya, Mama Mia, parang nakalimutan ko na ang warning sa akin ng mama niya. Hanggang sa dumating ang isang napakaabalang araw. Isang malaking araw para sa malaking bahay na yon. Birthday po ni Madam Celeste. Nung malayo pa, ang sabi niya sa amin, hindi maghahanda sa bahay dahil sa hotel daw gaganapin ang birthday niya.
Pero Mama Mia, sa siguro mga 2 buwan bago ang birthday niya, ay nagbago ang kaniyang plano. Meron kasi siyang dumating na mga bagong koleksyon ng painting. Pati na rin ng bagong koleksyon ng mga mamahaling malalaking vase. Narinig ko ang usapan nilang dalawa ng asawa niya na dito na lang daw sa bahay nila gaganapin yung birthday niya para naman makita ng mga amiga at mga bisita niya ang mga mamahaling paintings na mula pa raw sa ibang bansa. Nung dumating ang araw na yun, nakita ko talaga lahat ng bisita ay puro mga sosyal. Sa bahay lang naman ang party, pero lahat sila Mama Mia ay parang nakagaon. May mga alahas na parang mas maliwanag pa yata kesa sa ilaw ng poste ng Meralco. Ako naman nung mga panahon na yon nasa kusina, pawis at pagod. Hindi naman ako yung naghanda ng lahat ng pagkain. Meron naman akong niluto pero mas marami pa rin ang in-order mula sa isang mamahaling catering. Yung specialty ko lang ang pinaluto ni Madam. Pero Mama Mia, ako pa rin ang umaasikaso at nag-a-assist doon sa mga catering people. Hanggang sa narinig ko si Ate Nora na nagsalita. Uy, Evelyn, alam mo ba? May girlfriend na pala yang si Sir Enzo. Ang sabi pa, dadalhin niya daw dito para maimbitahan sa birthday ni Madam. Mama Mia, pakiramdam ko noon ay tila nahulog yata ang dibdib ko sa loob ng kaldero. Sabay may ideyang tumama sa isip ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung kabaliwan ba o tapang. Ate Nora, di ba sabi mo sa akin noon, dala mo yung maganda mong damit na ginamit mo sa prom mo? Ano? Yung damit na binigay ng pinsan ko na galing sa ibang bansa? Oo, yun. Yung kulay pula, sabi mo, di ba? Sabi mo hindi na kasya sa'yo yun. Sabi mo, magkasing katawan tayo noon. Pwede bang pahiram ako ng damit na yun? Kahit ngayong gabi lang. Ha? Bakit? Basta may gagawin lang ako. Huy Evelyn, ano yung ginagawa mo ha? Baka malaman to ni Madam. Baka masisante ka. Baka mapagalitan ka. Huwag kang mag-alala. Sa dami ba naman ng bisita? Sigurado akong hindi niya ako mapapansin. Wala na rin naman akong gagawin dito sa kusina eh. Naayos ko naman lahat para sa catering, di ba? Mama Mia, suot ko yung lumang red cocktail dress ni Ate Nora. Tapos may konting lipstick ako. May takong ako na kay Ate Nora din na masikip sa aking paa. Nagpulbo lang ako dahil wala naman kaming kahit na anong makeup. Pinilit ko pong makapasok sa party nang walang nakakapansin sa akin. Nagpanggap po akong kasali sa mga suppliers nung gabing yon. Nang makita ako ni Enzo ay napahinto siya. Teka, Evelyn? Ngumiti ako. Hindi po Evelyn ang pangalan ko ngayong gabi. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Riza. Staff po ako ngayong gabi, sir. Tumawa siya. Riza? Bakit Riza? At saka, kahit anong gawin mo, makikilala at makikilala kita. Kahit iba ang pananamit mo ngayong gabi. Alam kong ikaw pa rin yung babaeng napakasarap magluto ng sinigang. Tumawa ako, Mama Mia. Pero bago pa ako makaisip ng kung ano pang isasagot sa kanya ay bigla siyang nagsalita. Kahit ano pang gusto mong ipangalan mo sa sarili mo, ayos lang. Pero masaya ako
dahil nakita kita ngayong gabi. Sa totoo lang, Evelyn, Esteriza, ikaw pa rin yung gusto kong makita eh. At dun ako tuluyang napangiti sa kanyang sinabi. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ako nakatagal sa loob ng parting iyon nang hindi napapansin ni Sir Mario o di kaya ni Madam Celeste. Para akong batang naligaw sa isang palasyo. Ang mga bisita ay puro sosyal. May mga babaeng may hikaw na parang Christmas light sa sobrang kikinang, Mama Mia. At mga lalaking amoy dolyar. Ako naman nung mga panahon na yon ay nanginginig habang nagdadala ng juice at tray. Tumutulong ako sa pagsisilbi pero iniiwasan ko po ang mga mata ni Madam Celeste at ni Sir Mario. Pero kahit pawis na pawis ako nung mga panahon na yon sa kakaiwas ko sa mag-asawang amo ko, ay hindi ko po maiwasang mapangiti. Kasi bawat ilang segundo, hinahanap-hanap ng mga mata ni Sir Enzo ang mga mata ko. Hanggang sa bigla na lang siyang lumapit sa akin. Evelyn, pwede ba kitang makausap? Naku sir, baka mapansin po tayo ni Madam. Evelyn, sandali lang naman to. Hinila niya ako papunta sa veranda. Tahimik doon, malayo sa musika at tawanan ng mga sosyal na bisita. Ang ganda-ganda mo ngayong gabi, sabi niya. Sir, wag niyo naman po akong bulahin. Pasok na po ako sa loob, baka mapagalitan po ako. Hindi ako mambobola, Evelyn. Alam mo bang matagal na kitang gusto? Mama Mia, parang may sumabog po sa loob ng dibdib ko. Pero bago pa ako makasagot sa kanyang sinabi, ay may malakas na boses na sa likod naming dalawa. Enzo! Napalingon kaming dalawa. Si Madam Celeste. Nakatitig siya sa amin. Galit na para bang nakakita ng taong kinamumuhian niya. Evelyn, anong kalokohan to? Ano yung suot mo? Pumasok ka nga dito sa party? Teka nga, sumali ka ba sa party ko nang ganyan ang ayos mo? Madam, pasensya na po. Pasensya? Pinapahiya mo ako sa mga bisita ko. Madam, nagbihis lang naman po ako para makatulong po. Makatulong? Di ba sabi ko sa'yo, pagkatapos mong ayusin ang catering, pwede na kayong magpahinga. Gumising na lang kayo mamaya kapag tapos na yung party. Hindi ako makasagot, Mama Mia. Tapos biglang nagsalita si Sir Enzo. Isang salita na hindi ko aakalain na maririnig ko mula sa kanyang bibig. Mom, ako ang may gusto sa kanya. Wala siyang kasalanan dito. Pero lalong nagalit si Madam Celeste. Enzo, pumasok ka sa loob. Andyan na yung girlfriend mo. At ikaw naman, Evelyn, bukas na bukas din umalis ka na dito sa pamamahay ko. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. At dun bumagsak ang mundo ko, Mama Mia. Kinabukasan, maagang maaga pa lang ay niligpit ko na lahat ng mga gamit ko. Isang maliit na bag lang naman na may iilang peraso ng damit at isang lumang cellphone. Yung isang kasambahay ay hindi ko naman ka-close. Pumunta na siya sa trabaho niya. Si Ate Nora naman ay umiiyak nung mga panahon na yon. Evelyn, bakit mo naman kasi ginawa yun? Kung sana sinabi mo sa akin na magkikita pala kayo ni Sir Enzo, baka natulungan pa kita. Wala na rin namang mangyayari, ate. Tapos na ang lahat.
At tama ka naman eh. Bawal namang umibig ang mga katulad natin na mga kasambahay, lalo na sa ating mga amo. Mama Mia, paglabas ko ng silid ko ay lumapit si Sir Enzo. Evelyn, pasensya ka na. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Yan mo't kakausapin ko si Mommy. Ngumiti lang ako kahit namumugto pa ang mga mata ko. Hindi kasi ako nakatulog mula nung nagdaang gabi, Mama Mia, sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Sir Enzo, maraming salamat po sa lahat. Salamat po dahil napansin niyo ang isang katulad ko. Pero tama naman po si Madam. Hindi po tayo nararapat sa isa't isa. Hindi tayo bagay. Sino bang nagsabi sa iyo niyan? Hindi ako naniniwala dyan sa mga sinasabi nilang may mga bagay at hindi. Sa totoo lang, sir, ayoko rin namang maniwala sa ganun eh. Pero minsan, kahit anong taliwas ng paniniwala mo sa isang bagay, hindi pa rin yun nababago na yun ang katotohanan. Kaya kailangan mo pa rin itong tanggapin kahit na masakit. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tinalikuran ko na siya. Ramdam kong nakatitig siya sa akin mula sa aking likuran. Naglakad na ako papalabas sa malaking bahay na yon at papalabas sa gate nila. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, mula nung pumasok ako sa malaking mansyon na yon, ay hindi na po ako lumingon pabalik. Wala akong ibang mapuntahan nung mga panahon na yon. Buti na lang talaga at meron naman po akong naisalbang gamit at syempre konting ipon na rin, Mama Mia. Kaya naman, nakabili ako ng tiket pabalik sa amin sa probinsya. Pagdating ko sa amin ay sinalubong ako ng nanay ko. Anak, hindi ko akalain na uuwi ka. Hindi ka man lang nagsabi. Bakit bigla kang napauwi, ha? Nay, pagod lang po ako eh. Gusto ko lang po munang magpahinga. Kung ayos lang po yun sa inyo. Naku, ayos lang naman, anak. Meron naman kaming konting naipon mula sa mga pinadala mo. Tapos, yung kapatid mo may trabaho na rin naman, kaya kaya na namin to. Ang bahay namin, Mama Mia, ay napakaliit lamang kumpara sa malaking mansyon ni na Sir Enzo. Pawid lang ang bubong namin. Amoy niyog ang paligid dahil sa dami ng niyog na nakatanim. Pero iba ang pakiramdam. Kahit walang aircon, kahit walang tiles, kahit walang magandang hardin, kahit walang gwardya sa gate, iba yung pakiramdam ng walang amo, nang walang nag-uutos, nang walang nang mamaliit sa'yo. Tahimik lamang ang lugar, pero kahit na tahimik at mapayapa, aaminin ko po, Mama Mia, na may lungkot pa rin akong nararamdaman kahit kasama ko na ang aking pamilya. Tuwing gabi, nakatingin po ako sa mga makikinang na bituin sa kalangitan at lagi ko pong naaalala si Sir Enzo. Naalala ko kung kumakain ba siya, kung may nakapagluto ba sa kanya ng masarap na sinigang na paborito niya, ni kaya kung masaya ba siya, kung tinanggap ba niya yung girlfriend na sinasabi ng mommy niya sa kanya. Pero lagi kong pinapaalalahanan ng sarili ko, tama na yan, Evelyn. Hindi lahat ng iniibig mo ay para sa'yo. Isipin mo na lang na isang magandang panaginip at masamang bangungot
si Sir Enzo sa buhay mo. Mama Mia, kahit na wala pong naging kami ni Sir Enzo, pakiramdam ko po ay hiniwalayan ako ng isang boyfriend na matagal ko nang kasama at karelasyon. Kaya naman hindi po madaling mag-move on, hindi po madaling maging maayos. Pagkaraan ng 2 linggo ng pagmumukmuk ko sa bahay ay sinubukan ko pong bumangon. Sinubukan ko pong magluto ng mga kakanin at magtinda nito sa palengke kung saan merong pwesto ang pinsan ko. Tapos pinayagan niya akong makitinda dun sa pwesto niya. Puto, kutsinta, bibingka, bili na po kayo. Lagi kong tawag sa mga customer ko. Nakakatuwa, Mama Mia, dahil kahit papaano nakakalimutan ko ang kalungkutan ko kapag nasa palengke ako. Kahit pawis na pawis ako, ay may ngiti pa rin ako lagi sa aking mga labi dahil nga para naman ito sa aking mga kliyente. Hindi pwedeng hindi ka ngingiti kung magtitinda ka. Sino ba ang may gustong bumili sa isang tinderang nakasimangot, di ba? Makalipas pa ang ilang araw, mainit na mainit sa araw na yon sa palengke. Pero nagtinda pa rin ako. Nakayuko ako at binibilang ko kung tama pa ba ang kita ko dahil pakiramdam ko kanina ay may isang customer na parang kinulang yata ang naisukli ko sa kanya. Habang nagbibilang ako, ay may isang lalaking bumili. Pabili po ng 3 supot ng kutsinta. Mama Mia, hindi ko alam noon pero natigilan ako nung marinig ko ang boses niya. Kasi ang boses na yun ay hindi ko magawang kalimutan. Pag-angat ko ng tingin para tignan kung tama nga ba talaga o sadyang imahinasyon ko lang ang lahat, ay muntik na akong matumba nung makita ko siya sa aking harapan. Si Enzo. Sir? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Sinusundan kita. Po? Bakit naman? Kasi parang hindi naging sapat sa akin yung pamamaalam mo nung umalis ka. Napahawak ako sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko aakalain na maging hanggang doon ay susundan pala ako ni Sir Enzo. Ang lalaking inibig ko, ang lalaking akala ko kahit kailan ay hindi ko na muling makakasalamuha pa. Sir, hindi niyo naman po kailangang gawin to. Alam ko pong magdudulot ito ng napakaraming problema sa inyo. Evelyn, ikaw ang problema ko. Ang pagkawala mo sa buhay ko ang problema ko. Hindi ko alam, Mama Mia, na nakamasid na pala sa amin ang aking pinsan at ang iba pang mga tindera sa paligid. Tapos sabay-sabay silang nagsiayi na para bang kinikilig ng sobra. Nahiya tuloy ako pero hindi ko po talaga mapigilan ang pagngiti ko. Sir, ano po ba kayo? Nakakahiya po. Baka akalain ng mga tao na na mahal kita kaya kita sinundan dito? Tama naman sila Sagot niya, Mama Mia. Parang gusto ko pong magtago sa ilalim ng mga paninda ko sa sobrang pagkapahiya at kilig na sabay kong nararamdaman. Mama Mia, pinilit ko po siyang umalis. Kahit na sa totoo ay kilig naman ako sa ginawa niya. Hindi naman po yun yung malalaking sorpresa pero para sa akin, walang katumbas ang sorpresang iyon. Hindi nga siya umalis sa araw na yon.
Bagkus ay tinulungan pa niya akong magtinda sa palengke. Kaya bukod sa mga dati kong suki ay marami rin ang bumili na mga dalagita at dalaga. Pati na rin mga binabae sa lugar namin. Dahil nun lang sila nakakita ng ganun kagwapong lalaki na nagtinda ng mga kakanin. Kaya ayon, mabilis lang na naubos ang paninda ko. Pagkatapos nun ay inaya niya akong magmerienda. Dahil tinulungan niya akong maubos ang aking mga paninda, ay nag-insist ako na ako nang magbayad sa merienda naming dalawa. Nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, umalis na siya. Sabi ko sa kanya, wag na siyang gumawa ng mga bagay na pwedeng magdulot ng pagkakawasak ng relasyon niya sa kanyang mga magulang. Pero hindi nakinig sa akin si Sir Enzo. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay umarkila na pala siya ng bahay na malapit lang doon sa may palengke. At simula noon ay araw-araw na siyang bumabalik sa palengke. Minsan nga pinupuntahan pa niya ako sa bahay namin, sinusundo at hinahatid. Tinutulungan niya rin akong magbenta kaya araw-araw talagang sold out ang mga kakanin ko. Bili na po kayo, promo po. May libreng ngiti mula sa pinakamagandang si Evelyn. Sabi niya lagi. Sir, tigilan niyo nga po ako. Totoo naman Yang ngiti mo, mas masarap pa kaysa sa mga paninda mo. Tsaka, pwede ba? Hindi mo na ako amo dito. Sa katunayan nga, ikaw ang amo ko kaya wag mo na akong tawaging sir. Nagtawanan kaming dalawa. Yung mga tao naman sa paligid namin ay natutuwa. Sabi pa nga ng isang matandang nagtitinda, ay nako, Evelyn, jackpot ka. Ang gwapo-gwapo ng manliligaw mo. Kung ako ay kaedad mo, baka inagaw ko na yan. Natawa ako pero nahihiya pa rin ako, Mama Mia. Hindi ko po yan manliligaw, Nay. Kaibigan ko lang po yan. Kaibigan? Bakit araw-araw na bumabalik yan dito? Kasi po, nauubusan ng dahilan para hindi bumalik Simula noon ay parang may kakaibang ganda na ang araw ko. Araw-araw akong kinikilig. Araw-araw kahit hindi ako nagba-vitamins ay parang ang liksi-liksi ng katawan ko. At sa bawat titig ni Enzo, nararamdaman ko pong totoo ang sinasabi niya sa akin. Mama Mia, isang hapon habang nag-aayos ako ng paninda at wala nung mga panahon na yun si Enzo dahil bumili muna ng pananghalian namin, ay may kotse na huminto sa tapat ng palengke. Isang magarang-magarang kotse. Pagbukas ng pinto ay halos malaglag ang tray ng bibingka na hawak-hawak ko. Si Madam Celeste. Hindi naman po siya yung nakikita mong mga Madam Claudia sa telebisyon. Yung pangako sa'yo. Yung si Jean Garcia, Mama Mia. Hindi naman ganon. Kalmado ang mukha niya, pero halatang halata mo, Mama Mia, na parang gusto na niya akong kausapin ng masinsinan. Nanginginig ang tuhod ko noon. Baka iskandaluhin ako ni Madam pero hindi naman niya ginawa. Evelyn, pwede ba kitang makausap? Tanong niya sa kalmadong boses. Tumango ako, Mama Mia. Pasok ka muna sa kotse. Iniwanan ko naman sa pinsan ko yung aking mga paninda at saka ako sumunod sa kanya. Pagpasok namin sa kotse ay bumaba yung driver. Kaming dalawa na lang sa loob habang umaandar pa rin ang kotse na yon. Evelyn, kilala mo ako. Hindi ko ugaling humihingi ng tawad.
Pero ngayon, pakiramdam ko kailangan kong gawin yon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pasimplis ko pang kinurot ang kamay ko, Mama Mia, para masiguradong hindi ko imagination ang lahat at hindi ako nananaginip. Ma'am? Nasaktan kita noon, Evelyn. Pero nakita ko kung gaano kaseryoso sa'yo ang anak ko. Nag-iisa ko lang na anak si Enzo. Pero handa siyang kalimutan ng lahat. Handa siyang talikuran ng lahat para sa'yo. Hindi ko alam kung paano mo siya napapasaya. Pero nakita ko yung pagbabago niya. Hindi ako makapagsalita, Mama Mia. Hindi ko alam kung naikwento na sa'yo ng ibang kasambahay kung ano ang totoo, Evelyn. Po, ano pong totoo? Hindi anak ni Mario, si Enzo. Si Enzo ay anak ko sa dati kong kasintahan. Ang kasintahan ko na yon ay katulad mo, Evelyn. Mahirap lang. Hindi pumayag ang papa ko. Pinakasal kaming dalawa ni Mario kahit buntis na ako kay Enzo. Si Mario naman, pumayag. Ewan ko. Siguro dahil sa negosyo? Dahil sa pera? Hanggang sa pinanganak namin o pinanganak ko si Enzo. Hindi kami nagkaroon ng anak ni Mario dahil hindi naman namin mahal ang isa't isa. Sa katunayan, kapag nagsisiping kaming dalawa ay dala lang sa pangangailangan ng katawan, pero laging may proteksyon. May ibang pamilya si Mario. Alam kong may alam kayong mga kasambahay tungkol doon dahil lagi siyang wala, hindi ba? Kaya kung tutuusin, si Enzo lang ang nag-iisa kong anak. Si Enzo lang ang nag-iisa kong tagapagmana. Pero lahat ng yon handa niyang talikuran dahil sa'yo. Madam, sorry po. Hindi ko po yun sinasadya. Nagkataon lang po talaga siguro. Hindi, Evelyn. Minsan yung nagkataon, yun talagang nakatadhana. Narealize ko na mas matapang sa akin ang anak ko. Ako noon, hindi ko nagawang ipaglaban ang ama niya. Pero ikaw, pinaglaban ka ni Enzo. Handa siyang talikuran ng marangyang buhay para sa'yo. Handa siyang subukan ang isang simpleng buhay. Ang isang buhay na puno ng paghihirap. Isang buhay na puno ng init at pasakit para sa'yo. Bagay na hindi ko nagawa para sa ama niya, kaya naghanap tuloy ito ng iba at ngayon ay masaya na sa kaniyang bagong pamilya. Po? Oh, Evelyn. Narealize ko na mas matapang si Enzo at narealize ko na hindi ko dapat hadlangan ang kaligayahan ng anak ko. Dahil kapag ginawa ko yon, wala na akong pinagkaiba sa mga magulang ko. Mama Mia, sa totoo lang ay hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Hindi pa man ako nakapagsalita, ay nagsalita ulit si Madam. Bumalik ka na sa bahay, Evelyn. Hindi na bilang kasambahay, kundi bilang bahagi na ng pamilya namin. Hindi pa kami tapos mag-usap ay bigla namang bumukas ang pintuan ng kotse. Humahangos si Enzo. Mami, anong ginagawa niyo dito? Nakita niya kaming dalawa ni Madam Celeste na halos nag-iyakan na. Anong ginagawa mo kay Evelyn? Enzo, wala namang ginagawa si Madam Celeste. Evelyn, tita na ang itawag mo sa akin. Wag na, Madam. Magbalik ko sa Maynila, Mama Mia, ay ibang-iba na ang lahat. Si Madam si Tita Celeste ay nakangiti na sa akin.
Si Enzo naman ay hindi na ako tinatantanan. At si Ate Nora. Si Ate Nora ay mangyak-ngyak sa sobrang tuwa nung makita niya ako. Evelyn, akala ko hindi na kita makikita ulit. O anong tawag ko na sa'yo ngayon? Ma'am Evelyn na ba? Ate Nora, wag kang ang ganyan. Ako pa rin to, no? Si Evelyn. Mama Mia, hindi ko akalain na ang dati akala ko na sa pelikula, sa teleserye at sa mga nobela ko lang nababasa ay mangyayari pala sa akin. 1 taon matapos ang lahat ng yun, sa isang maliit na simbahan sa bahay namin ay ginanap ang simpleng kasal namin ni Enzo. Simple lang yun, Mama Mia. Walang engranding gown, walang mararaming sosyal na bisita. Pero may magagandang bulaklak. Puno ng tawanan, luha at pagmamahal. Si Madam si Tita Celeste, mami pala, ay umiiyak. Si Ate Nora naman ay humihikbi habang pinupunasan ng panyo ang kaniyang mga mata. At ako nakangiti habang naglalakad sa gitna ng aisle. Kasi hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Pagkatapos ng seremonya ay niyakap ako ni Enzo. Evelyn, sa wakas, nagkaroon din tayo ng kaligayahan. Mama Mia, tuwang-tuwa ang lahat para sa amin. Ang mga magulang ko man ay hindi makapaniwala sa napakalaking swerte raw na dumating sa buhay ko. Pero sa totoo lang, hindi naman to swerte. Sa totoo lang, ito ang nagiging kapalit kapag natuto kang ipaglaban ng iyong nararamdaman. Kung hindi naman masama, kung wala ka namang pamilyang sinisira, kung wala ka namang inaapakang puso, ay pwede mong ipaglaban ang iyong nararamdaman. At kung ikaw naman ang nagiging kontrabida sa kaligayahan ng iba, lagi mong iisipin, kung worth it ba na maging kontrabida sa buhay ng iba at parusahan at bigyang pasakit ang mga mahal mo sa buhay. Pagkatapos ng kasal namin ni Enzo ay nagdesisyon siyang pag-aralin ako, Mama Mia. Sa Maynila na kami tumira. Kahit ayaw ko ay sinusustentuhan ni Enzo ang mga magulang ko para makapag-aral din ang mga kapatid ko. Sa ngayon, Mama Mia, ay nasa huling taon na ako sa kolehiyo. Masaya kami. Ako ay buntis ngayon sa panganay naming 2 ni Enzo. Kung tinatanong niyo kung bakit matagal akong nabuntis, plinano talaga namin ito dahil ayoko pong mahirapan sa aking pag-aaral. Pero ngayong konti lang naman na ang mga subjects ko at maliit na lang ang mga units na dala ko, ay naisipan na naming bumuo ng aming pamilya. Hindi na kami nakatira ngayon sa mansyon. Nasa isang apartment na kami. Hindi man ganong malaki ito, pero nag-insist ako kay Enzo na ito lang ang gusto ko. Yung simple lamang. Laging dumadalaw sa amin si Mami Celeste para kumustahin ang pagbubuntis ko. Si Ate Nora naman ay isinama namin sa aming bagong nilipatang apartment. Pero sa susunod na taon ay nagpaalam na rin siya sa amin na bubuo na rin daw siya ng sarili niyang pamilya. Maraming salamat po, Mama Mia. Sa lahat ng nakikinig ngayon, nawa po ay matuto tayo na mangarap at matuto tayong magtiwala sa ating tadhana at sa ating pagmamahal. Hanggang dito na lamang po at lubos na nagpapasalamat, Evelyn. Grabe namang mala Cinderellang kwento ito ni Evelyn. Masasabi mo talaga na if happy ever after,
does exist. Tama ba? Ang lyrics ko. Anyways, hindi ko alam kung totoo ba ang happily ever after. Pero ako naman ay naniniwala na ang isang relasyon, ang isang masayang pamilya at masayang pagsasama ay dapat pinaninindigan at pinaglalaban sa araw-araw. Dahil kung totoo man talaga ang mga happily ever after, hindi po madali ang daan patungo doon. Hindi katulad ng nasa fairy tale. Kasi nga yung fairy tale, konti lang naman yun, 1 oras lang naman yun, 'di ba? 2 oras na yata ang pinakamatagal. So, hindi mo masasabi talaga na yun. Meron at meron talaga kayong pagdadaanan. Pero isa lang ang sigurado ako, kung kayong dalawa na nasa isang relasyon handang ipaglaban at piliin ang isa't isa sa araw-araw, walang imposible. Hindi imposible na magkaroon kayo ng masaya at masaganang pamilya. Yung kasiyahan, hindi naman ibig sabihin nun na walang kalungkutan, walang paghihirap, walang trials. Kasi kung walang ganun, hindi mo mararamdaman na masaya ka Mararamdaman mo lang na masaya ka kapag naramdaman mo kung paano malungkot at paano masaktan, di ba? Kaya sana handa tayong ipaglaban ang ating mga kaligayahan. Maraming salamat, Evelyn, sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento ng iyong buhay pag-ibig. Nawa lahat ay maging katulad mo. Sana all. Anyway, sa lahat naman nakikinig ngayon, I know nakinilig kayo. So please do like and share this video. At syempre, huwag kalimutan na mag-subscribe na rin dito sa ating channel and click the notification bell para lagi kayong na-update at nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload na nilalabas na sa ngayon ay ilang buwan na ring araw-araw. Pero parang may mga araw tayo sa mga susunod na parang di tayo makapag-upload. Meron ba? Hindi ko alam. Anyways, thank you so much. At syempre kung subscriber na kayo dito sa channel natin, click nyo na rin yung subscribe button para sa isa pa nating channel, ang Encounters with Mama Mia. Yung link ay nasa baba kahit wala pa yung update o wala pa yung content, i-subscribe nyo na rin dahil pasasaan ba't magkakaroon din yan ng content balang araw. Balang araw. Anyways, nako, bago tayo magpaalam, alam na natin yung drill. Unahin nating basahin at batiin ang ating mga members dahil sila po ay priority sa ating pabati. Pero babasahin din naman natin yung iba. Hi ako sa ating pinakabagong member, kay K2G Mini Sound. Syempre hello din sa 1 month na nating members na si Colleen Bueno, si Dayan Martinez, si Evelyn Kawit, at syempre sa 3 months na nating members, si Maureen Tugab, si Maria Elena Abe. At sa 4 months na nating members, si Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagtataka at nagtatanong at curious kung ano yung membership, ayan po yung join button sa baba o be a member. Click nyo lang yan. Kung wala naman, kung may subscribe button pa dyan, subscribe nyo muna bago yan maging join button. O i-visit nyo talaga yung channel natin. Click nyo lang yung picture natin dyan sa baba, okay? At kung meron kayong sariling kwento ng inyong mga buhay, please do not hesitate to share that to us. Email lamang po, mamamiacdo0317@gmail.com. At hello din ako sa ating mga subscribers na hindi nagsiskip ng ads at hindi nagsiskip ng story at lagi talagang nakikinig sa atin. Hi ako kay May Sarah Ibrahim, ayan, maraming salamat. Kay Dina Aliparo, maraming thank you sa'yo. Rose Eunice, Errol Paul Jacinto. Hi Errol Paul, parang ngayon ko lang nabasa tong mo o ngayon ko lang nakita. Hi din kay Maricel Mina, kay Angeli Escarcha, kay Evelyn Gausin, hello din ako kay Jaime Rodriguez, Trey Mar, ayun, maraming salamat. Kay Elizabeth Lagunday, thank you very much sa'yo. Hello din ako kay Gloria Aragon. Kay Emily, maraming salamat. Bonachita Tabalba, maraming thank you. Lira Labilia.
Tiffany, maraming salamat. Charming Heart, ay ako sa'yo. Hello din ako kay Ruby Ramos. Hello din kay Alona and kay Zia. Maraming thank you. Sa mga hindi nabanggit, baka sa susunod nating kwento, pangalan niyo na ang ating babanggitin. Again po, maraming salamat from the bottom of my heart for always supporting this channel. I love you all so much. Mwah! Mag-ingat po kayo palagi. Hanggang sa susunod, ako po si Mama Mia. Bye-bye!